wala po akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno para sa aking mga proyekto. Dahil ang mga proyekto ko ay mga private investments. Sir, may patanong lang po yung office ko. On the 24 billion penalty dun sa solar, who will pay for that? Sasabihin ko po to ng malinaw. Wala po akong natanggap na sulat addressed to me para sa kumpanya ko that I control tungkol sa nasabing multa. Kaya I don't want to drag others into what others have seen to be a politically motivated attack. Pero ang natatamaan sa sinasabing multa ay hindi po ako. Ang naging pahayag na ng iba ay wala din silang obligasyon. Wala din silang nasabing liability. It is for them to speak on their behalf, pero ang nasabing multa ay hindi po addressed sa akin para sa kumpanya that I control, kung hindi yung isang kumpanyang binenta ko. Pero ang posisyon kasi ng kumpanyang binenta ko ay wala namang basehan. Hindi po ito galing sa akin. Kaya humihingi din po ako ng pasensya sa ating ginagalang na mga kawani ng Department of Energy. Ayon po sa kumpanya na binenta ko, wala pong basehan ang mga lumabas sa media, pero bahala na po ang kumpanya na makipag-ugnayan. Pero nais ko din pong i-take itong opportunity para linawin for the nth time. Wala po akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno para sa aking mga proyekto. Dahil ang mga proyekto ko ay mga private investments. May mga nagme-media campaign kasi na itong mga proyekto ay parang mga ghost project, parang DPWH ghost project daw. Kaya sinasabi ghost ang DPWH project dahil nagbayad ang gobyerno tapos hindi ginawa ang project. Pag walang binayaran ng gobyerno at hindi ginawang project, parang lang yan lahat ng mga proyekto sa planning stages ng mga pribadong kumpanya. Baka kasi akala ng iba, nagbigay. At may mga naglabas pa nga sa social media na may nakuhang pondo mula sa gobyerno. Walang kahit piso mula sa gobyerno para sa mga pinlanong proyekto na hindi natuloy. Sir, meron kasing report na nilalako nyo raw yung solar ghost project. Does the lako mean sell or donate? Offer? Offer? Ang nakalagay po sa media report quoting my financial statements is donate. Dahil, kaya I take exception to the allegation na binenta ko ang prangkisa at dahil dito gumawa ako ng pera sa prangkisa dahil kabaliktaran nga. That's why I filed a libel case on Yusek Claire Castro. Dahil hindi ko binenta ang prangkisa dahil yung kumpanyang binenta ko ay walang prangkisa at yung prangkisa ko naman po ay nasa kumpanya kung saan na-revoke na ang prangkisang ito. At pangalawa, hindi nga ako gumawa ng pera dito dahil maganda nga yung lumabas sa report na yan na nag-invest ako ng, sinabi daw, 500 million pesos sa kumpanyang ito. At that shows the good faith to implement the projects. Kahit gawa na ang power plant, hindi na umandar dahil hindi nagbigay ang ibang mga government agencies ng permits. Sayang naman yung investment. Sayang yung mga tao sa mga bayan na ito ay makinabang sana sa kuryente galing sa solar panels, pero nandun na nga yung solar panels, hindi umandar dahil ang ibang mga permits ay hindi nabigay at ang aking approach naman is to be exceedingly cautious when it comes to compliance with law. Kaya kabaliktaran po, hindi ko nga binenta ang prangkisa at hindi nga ako kumita dito, nag-invest na ako ng 500 million at wala, nag-stop lang ang kumpanyang ito. Pero yung nabanggit po ninyo ay we were offering to the communities. Kanila na lang yung mga solar projects na ito. Right off na kasi para makatulong na lang sa mga komunidad dito, kanila na lang. At ang problema kasi, LGU, walang technical capacity or even local cooperative, walang technical capacity. Pero actually, yan ang magandang aksyonan dahil may 500 million nga po na nasabi nyo na na-invest dito.
Kung tatanggapin ito ng local community, kanila na lang ang ininvestahan ko ng 500 million. Bale, sir, you were donating to Yes. the LGU and That, the community. that is what is also reported in my financial statements. Okay. So you are categorically saying that you do not have any ghost solar projects. Because what is implied by ghost is nagbigay ng pera ang gobyerno tapos hindi ginawa ang pinagkasundo ang kontrata. I am categorically saying I do not have any ghost project because I have not received kahit piso mula sa gobyerno. Ang mga proyekto na nababanggit ay mga planned private investments na hindi tuloy at ang dahilan nga ay dahil mahirap na kumuha ng mga approvals mula sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Kaya nga, ang Pilipinas ay pababa ng pababa ang foreign investment dahil ang kinakatakutan ng mga negosyante, pag mag-invest sila dito, gigipitin sila ng mga iba't ibang mga kawani ng gobyerno, hindi naman lang sa national, pati sa lokal. Ang lumalabas po dito, kung ikaw ay hindi pa pala kakampi ng iba sa gobyerno, aatakihin ka, negosyo mo, at ng mga dating kapartner mo sa negosyo. Lalo sigurong matatakot ang mga tao na mag-invest sa Pilipinas.